lalo na komplikado. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Pag-usapan po natin yung APEC. Napapaisip ba kayo kung paano mas mapapalaki ng Pilipinas ang parte natin sa pandaigdigang ekonomiya? Isa sa mga pangunahing paraan ay sa pamamagitan po ng APEC, ang Asia Pacific Economic Cooperation. Isipin nyo ang APEC bilang isang malaking bayanihan sa pagitan ng 21 bansa sa paligid ng Pacific Ocean na nagtutulungan para mas mapadali ang kalakalan at negosyo. Ngayon po si President Ferdinand Marcos Jr. ay nasa gitna nito. Tinitiyak na makukuha ng Pilipinas ang pinakamagandang kasunduan. Ang kanyang paglahok ay parang pagpapadala ng ating pinakamagaling na manlalaro sa isang mahalagang kompetisyon. Ito ay tungkol sa pag-score ng malaki para sa isang magandang ekonomiya. So naalala ko tuloy yung aking pinag-aralan nung ako'y nasa kolehiyo sapagkat ako po ay nagtapos ng kursong economics, Bachelor of Arts in Economics, bago ko kumuha ng aking kursong batas. So mukhang successful ang naging biyahe ng ating Pangulo. So tatalakayin natin sa lecture na to kung paano ang mga pakikipag-ugnayan ni Pangulong Marcos Jr. kasama na ang kamakailang pakikipagkamay niya kay Chinese President Xi Jinping, no? Na naging bahagi na mas malaking estratehiya para makapag-uwi, no? Ng mas maraming kita, mas maraming trabaho, mas maraming opportunities at mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Yan ang primary purpose ng APEC eh. Mag-invite ng foreign investors upang magkaroon ng magandang opportunities, mag-generate ng employment for the country. Ang APEC o Asia Pacific Economic Cooperation ay isang grupo ng 21 ekonomiya sa paligid po ng Pacific Ocean. Yan, nagtutulong-tulungan yan, no? Para mapadali ang kalakalan at pamumuhunan at para itaguyod ang paglago ng ekonomiya sa region, sa Asia Pacific region. So napakahalaga po nitong Asia Pacific Economic Cooperation para sa Pilipinas. Dahil dyan, nadadagdagan ng ating mga pagbebenta, pakikipagkalakal sa ating mga kapitbahay na bansa dito sa Asia. Para kasi sa Pilipinas, ang APEC ay isang mahalagang plataforma para sa paglago at pagunlad ng ekonomiya. Ito po ay isang lugar kung saan mapapalakas ng bansa ang ugnayan sa mga pangunahing kasosyo. Siyempre, kasama dyan yung China at South Korea. So, papaliwanag natin sa inyo bakit, no? At kailangan nandiyan tayo palagi sapagkat ito, pinapalakas nito ang ating trade relationships with these different countries katulad ng Amerika, Canada, Japan, Australia, South Korea, mga malalakas na bansa yan. So, kailangan makadaupang palad natin yan at makausap, no? Tinutulungan po ng APEC ang mga negosyong Pilipino na mas madaling maibenta ang kanilang mga produkto sa ibang bansa. Siyempre, nagkakaroon yan. Bawat bansa, nagkakaroon ng bilateral agreements dyan. No? May mga trade agreements na pinapasok tayo. So, ginagawa ng APEC ang lahat para mabawasan ang mga taripa. Yung mga buwis, no? Sa mga inaangkat o yung taxes na kung tawagin natin. At mapasimple ang mga pamamaraan sa customs na ginagawang mas mura at mas mabilis ang pakikipagkalakalan sa ibang mga ekonomiya na miyembro ng Asia Pacific Economic Cooperation.
So, aside from that, no, kaya sumasali ang ating presidente diyan, inaakit niya yung ibang bansa na mamuhunan sa atin, no? Hinihikayat din ng APEC ang mga dayuhang kumpanya na mamuhunan sa Pilipinas, no? At dahil dito, magkakaroon tayo ng tsansa or opportunity na palaguin ang ating ekonomiya. Ang mas maraming pamumuhunan ay nangangahulugan ng mas maraming pabrika dito sa ating bansa, mas marami yung negosyo, at mas marami yung opportunities para sa mga Pilipino. Pag maraming pabrika, maraming negosyong foreigners dito, maraming trabaho para sa bawat Pilipino. So, kinakailangan natin yung kooperasyon na yan na pang-ekonomiya. Nagbibigay po ang APEC ng mga opportunity para sa mga Pilipino na makakuha ng mga bagong kasanayan at pagsasanay. Ang isa pang maganda dito, maaaring matuto ang Pilipinas mula sa ibang mga miyembro ng APEC tungkol sa kung paano mapabuti ang ekonomiya, pamamahala at mga programang panlipunan. So sa balita nabasa natin sa mga pahayagan, sa social media, sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, nakita natin na ang ating pong Pangulong Marcos Jr. ay nakipag-usap dito sa South Korea, no? At meron ng pangako ang South Korea, no, na palawigin ang negosyo ng Samsung sa Pilipinas. Siguro naman alam na alam niyo yung Samsung, yung sa cellphone, sa television, at marami pang ibang mga produkto to. At yan, may pangako ang kanilang presidente na mas palawakin ang negosyong Samsung sa Pilipinas, no? Bukod sa pakikipag-ugnayan sa China, mahalaga ring banggitin ang positibong pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Kasi yung pangako nga ng South Korean President, napalawigin ang negosyo ng Samsung dito sa Pilipinas. So, pag lumago yung negosyo ng Samsung dito sa Pilipinas, ang ibig sabihin nito, maraming trabaho. May domino effect niyan. No? Yung pagpapalawak ng Samsung ay magbubukas ng mas maraming opportunity sa trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa sektor ng technology at manufacturing. Ito ay magbibigay ng tsansa para sa atin na lumago ang ating ekonomiya. So, mas malaking operasyon ng Samsung dito, mas malawak ang operations. Ito ay nangangahulugan na mag-aambag, no, sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng mas mataas na produksyon at pagluluwas. So napakaganda nito, itong nakuhang negosyo ng ating Pangulo sa APEC. So ang pagpapalawak na ito ay magdadala ng mas maraming technology at kaalaman sa Pilipinas na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating industriya. Isa sa napansin natin during the APEC ay yung approach ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa presidente ng China na si Xi Jinping, no? Bago matapos yung event, no, sa APEC. At nakita nga ng buong rehiyon na itong ating Pangulo ay in-approach ang presidente ng China at nakitang nakipagkamay, no, si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping doon sa APEC. Laking tao pala nitong Xi Jinping na to, no, laki ng katawan. At itong tila simpleng kilos na to ay may malaking, no, kahalagahan. Ang lakas po ng impact nito. Yung simpleng diskarte ni BBM na sumimple at nakakuha ng pagkakataon na lapitan ng presidente ng China at makipagkamayan, no? Bagamat walang nakatakdang bilateral na pag-uusap or bilateral agreement, ang pagkakamayan ng dalawang leader nito ay sumisimbolo sa patuloy na pakikipag-ugnayang
diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at China. Kung mapapansin nyo, ang layo ng diferensya ng ating kasalukuyang Pangulo doon sa nakaraang administrasyon. Okay? Ang pakikipag-ugnayan ay naganap sa seremonya ng paglilipat kung saan ipinasa ng South Korea ang pamumuno ng APEC sa China para sa susunod na taon na nagpapahiwatig ng kooperasyon sa rehiyon. So maganda yung naging resulta ng APEC event na yan. So binati, no? Nakita natin, binati ng ating Pangulo si Xi Jinping para sa pamumuno ng China sa 2026 na muling nagpapatibay sa dedikasyon ng Pilipinas sa relasyon ng Pilipinas, no, at China at kooperasyon sa buong rehiyon. Yan ang leader, no? At walang pinipili, no, kung kinakailangan magpakumbaba para sa mamamayang Pilipino. Ayon po kay Pangulong Marcos, mahirap lapitan si Xi Jinping dahil napapalagiran ng ang leader ng Chino ng seguridad, ng lalaki ng bodyguards. Biro pa nga ni BBM na natakot siyang masuntok ng mga bodyguard ni Xi Jinping, no? Kung susubukan niya itong lapitan agad-agad, no? Pero sa kabila ng mga alalahanin nito, sinikap po ng ating Pangulong Marcos na batiin si Xi Jinping bago matapos ang summit at siya naman ay naging successful, no? At kitang-kita natin sa mga larawan na ipinakita sa mga pahayagan na sila ay nagkamayan at nagbatian, no, bago matapos ang Asia-Pacific Economic Cooperation. Okay? So, magbalik tanaw po tayo, no, sa pagpupulong noong 2015 sa pagitan po ni Pangulong Ying-Jeou ng Taiwan at Chinese President na si Xi Jinping sa Singapore, makikita natin na yung nagkaroon ng potensyal na epekto ng mga ganitong pakikipag-ugnayan. Nagbubunga kasi ito ng magandang resulta no, na kahit merong hidwaan doon sa West Philippine Sea, minsan dapat munang kalimutan at dapat magkaroon ng parang ceasefire para sa kapakanan ng mga mamamayan ng bawat bansa. So first time yun nangyari na yun sa Singapore simula noong 1949. Yung unang pagpupulong sa pagitan ng mga leader mula sa magkabilang panig ng Taiwan Strait mula noong 1949. Naging symbolic kasi yung pagkakamayan nilang dalawa, no? Halos ilang minuto din magkahawak ng kamay yung dalawang leader na yon. At dahil doon nagkaroon sila ng talakayan, no, tungkol sa kanilang trade relationship, no, yung dalawang bansa na yon, na binigyan diin ng kahalagahan ng kapayapaan at katatagan. So malaking bagay po 'yan, malaki po yung impact talaga na ang isang leader despite the tensions diyan sa West Philippine Sea. Napakaganda ng unang hakbang na ginawa ng ating Pangulo na siya na mismo yung lumapit at batiin ang leader ng bansang China. So sana ay magkaroon to ng maganda at positibong resulta. Very strategic yung ginawang hakbang na yan ng ating Pangulo. Okay. So, doon sa APEC, maaaring magbenta ang Pilipinas ng mas maraming produkto at serbisyo sa mga ekonomiya ng miyembro ng APEC na nagpapataas ng kita ng bansa. Sabi ko nga kanina, mas maraming kalakalan at pamumuhunan ay ito ay umahantong sa mas maraming trabaho para sa mga Pilipino sa iba't-iba't na sektor. Ilang pang mga halimbawa ng epekto ng Asia-Pacific Economic Cooperation sa Pilipinas. Unang-una dito yung pagdating sa agrikultura. Tinutulungan po kasi ng APEC ang mga magsasakang Pilipino na iluwas ang kanilang mga produkto tulad ng saging, tulad ng mangga, no? Sa mga bansa tulad ng Japan at South Korea. Ang naalala ko, nawala dito yung mga swahe. Nung araw, #1 exporter tayo ng swahe sa Japan
at sa ibang kapitbahay natin sa Asia. Dapat ito ma-revive ng Pilipinas eh. Yung pagpapalawak ng production ng suwahe. Paboritong-paborito yan sa Japan eh. So, pagdating naman sa turismo, itinataguyod ng APEC ang turismo sa Pilipinas. Ito yung isang sektor na dapat tutukan din ng ating pamahalaan ngayon dahil napakaganda ng Pilipinas at dapat makita ng buong mundo kung gaano kaganda ang ating Pilipinas. Dapat lang meron lang epektibong marketing strategy dito eh. Para maging parang Hong Kong tayo, Singapore na dinadayo ng mga dayuhan, turista. Sinusuportahan din ng APEC ang maliliit at katamtamang laki ng negosyo, yung small and medium enterprises sa Pilipinas. So, madaming hamon, maraming challenges, maraming opportunities no, sa pag-participate natin dyan sa Asia-Pacific Economic Cooperation. So, although naharap din ang Pilipinas sa competition, siyempre kasali yan eh, mula sa mga ibang miyembro ng APEC. Kapag may negosyo, asahan mo, may competitors ka dyan. So, yun yung isa sa mga challenges. Kaya pagalingan na lang, no? Pagandahan ng mga produkto. So, mahalagang tiyakin na mga benepisyo ng APEC ay ibinabahagi sa lahat ng mga Pilipino. Nabanggit ko nga yung mga naunang industriya, sektor, no? At kailangang balansehin ng Pilipinas ang paglago ng ekonomiya sa pangangalaga sa kapaligiran at responsibilidad sa lipunan. Sabi ko nga kanina, yung turismo, isa yan sa magandang mapagtuunan ng pansin na maipromote natin sa ibang bansa para dagsayin tayo ng turista dito. Dahil napakalaki ng kita na magaganansya natin yan kapag dumami ang mga turista dito sa ating bansa muli. So, bukod doon sa pag-i-export ng saging, ng mangga, tsaka ng suwahe. I-research nyo, yung suwahe na yun, number 1 exporter tayo, pero ngayon nawala eh. So, ang APEC ay isang mahalagang kasosyo para sa Pilipinas na nagbibigay ng mga opportunities para sa kalakalan, pamumuhunan at kooperasyong pang-ekonomiya. Ang pakikipag-ugnayan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Xi Jinping. Nabubulol ako dito pag ito pinabanggit ko. Kasama na ang pangako ng South Korea na palawigin ang negosyo ng Samsung sa Pilipinas. Naku, pag dito pinalawak yan, baka bumaba yung Samsung cellphone. No? Mas magiging affordable. Ito ay magpapatibay sa kahalagahan ng pagpapanatili ng bukas na linya ng communication at pagtataguyod ng positibong relasyon sa loob ng balangkas ng APEC. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa APEC, makakamit ng Pilipinas sa mga layunin nito na inklusibo at napapanatiling paglago ng ekonomiya na lumilikha ng mas magandang kinabukasan para sa lahat ng mga Pilipino. Ipagdasal po natin na magpatuloy ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan, kooperasyon ng bansang Pilipinas sa mga maunlad na bansa nang ito naman ay tuluyan ng magbunga ng positibo at napakagandang resulta para sa ating Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and the law. Learn the law, know your